So ito na mga kababayan. Una nating pag-usapan mga kababayan itong kay Carlo Aguilar. Nako, kay Carlo Aguilar tayo kasi nako mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam dyan. Oo, malaki-laki po ang nakuha pong proyekto nito, no? Mga kababayan, alam nyo ba na ang nakuha nilang proyekto ay almost 18 billion? Kaya hinahabol po ito ng ombudsman, no? At nalaman nga daw ito ng investigador ng ombudsman ay naku po mga kababayan, na ano daw tumatayo yung balahibo ng investigador ang ombudsman. Ito po mga kababayan. Ayan, ipakita ko po sa inyo. Diyos mio marimar. Ito na. Ayun na nga. Oo. O, ito po. Birada. Umis ka po na raw ng bansa ang politician contractor na si Carlo Aguilar, ang pinsan ni Mark Villar na dawit sa flood control scandal. Ayon yan kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos na sinabing fleeing kaysa admission of guilt. Lumipad umano si Aguilar pa Tokyo, Japan noong November 19. Patay. 5 araw matapos silang ikanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nako. Sa pagharap ni Bernardo sa Senado, inakusahan niya ang magpinsan ng pagtanggap ng kickback mula sa mga proyekto. Bagay na una nang itinanggi ng senador. Si Carlo Aguilar ay anak ni Christian Aguilar, kapatid ni dating senador Cynthia Villar. Nako. Nagsilbi siyang konsihal na ikalawang distrito ng Las Piñas mula 2010 hanggang 2019. Umis ka po na raw ng bansa. Nako, mga kababayan, eto na. Bakit nga ba umis ka po? Ma'am Rosa Babes, Miguel of shoutout po. Nako, mga kababayan, wait lang po ha. Umis ka po na daw itong pinsan ni Mark Villar na si Carlo Aguilar. Bakit nga ba umis ka po? Kung walang kasalanan, ayan, Mika Moore raw. Maraming salamat po sa yung super, yung palipad. Thank you so much po. No? And kay Ma'am Rosa Babes, ayan, hello po. At sa lahat po na nandyan. Naku, mga kababayan, umis ka po na daw. Umis ka po pa Japan. Halaka, mga kababayan. So, sa madaling salita, tumakas. Carlo Aguilar, ayan, umis ka po na pa-Japan. Halaka, Diyos ko, mga kababayan. At sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, ito po, Umis ka po na raw ng bansa ang politician. sa mga hindi po nakakaalam, ito po, BNC, Villar. Para malaman nyo po kung bakit nga ba umis ka po. Ito po, pakinggan nyo po. Higit 18 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang naisiwalat. Na award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman ng Calabar Zone. Nako. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Diyos ko, kaya pala. We have to push for more accountability. Ma'am Rosa Babe, salamat. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard Ma'am Iris, hello po. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Ma'am Rosana, hello sa po. pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluarte ng mga Villar ay pagmamayari mismo ng pinsan ni Senator Mark. Nako. Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula Patay. 2016 hanggang 2025. Nako. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas Nako. na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Nako. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nila mga kontrata sa Calabar Zone. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya
na aabot sa 4.6 billion pesos. Nako! Yan ay sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Nako! Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite. Na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga Villar. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, Ma'am Gina, si hello former po. Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Natalo siya sa nakaraang halalan matapos kalabanin sa pagka-mayor ang pinsan din nitong si April Aguilar. Nako! Tumakbo si Carlo sa ilalim ng Villar Matriarch at noong congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar. Sa mga Nako! nakalap na dokumento ng Billionaire News Channel, tila nailipat lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. Base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Nako! Sa isang 2017 contract naman, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Nako! Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilagan na ang nakalistang presidente. Nako! Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga Ilagan, Aguilar at mga Villar bilang malalapit na pamilya sa isa't isa. Nako! It's well known naman dito sa Las Piñas na matagal na nilang kakilala yung mga Ilagan at maraming kontratang nakuha dito sa Las Piñas, especially during the Ma'am time Pilar, ni, hello po. Senator Mark Villar, Ma'am when he was Iris. the DPWH Ma'am Viola. secretary during that time. Bukod sa I&D Construction, inilahad din sa amin ni Congressman Santos na mayroon pang isang kumpanya ang pinsan ng mga Villar Nako! na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos Nako! of DPWH contracts. Diyos ko! Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng 4 na flood control projects mula 2022 sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon. Aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Ang authorized managing officer, mismong si Carlo Aguilar din. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, walang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng mag-isa at laging may ka-joint venture. Dalawa ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una, ang I&E na pagmamayari rin ng mga Aguilar. At ikalawa naman, ang Omnicon Builders na pagmamayari ng isang Lloyda Dumali. Nakakita ang aming team ng dalawang kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas. Nako! Parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Patay! Ayon kay Congressman Santos, mayroong 4 na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Nako! Kabilang dyan ang dalawang kumpanyang pagmamayari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Sinuri rin ng aming team ang Omnicon Builders at napag-alaman namin na halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Kung pagbabasehan ng sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Oo. 11 siyang matatagpuan sa Cavite, 2 sa Las Piñas City at 1 naman sa Batangas. Nako! Sa mas malalim na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, napag-alaman ng aming team na tila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga Villar ang nagmamay-ari ng kumpanya na si Lloyda Dumali. Nako! 2014 nang umattend si Dumali sa mismong birthday celebration ni late Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi, makikita naman sa isang picture, kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman namin na mismong ang oath-taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si nooy Senator-elect Cynthia Villar. Sa isang 2025 post naman, dumalaw ang Diwa Party List sa pangunguna ng isang Baby Aguilar sa Imus para maghatid ng kanilang tulong sa lungsod. Naka! Hindi nakaupo ang Diwa Party List sa 20th Congress, pero mula 2010 hanggang 2019, naupo bilang representative nito ang asawa ni Senator Mark Villar na si ngayon DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Ang kapatid Ayun. niya Tommy MP, Sirisa si po, Mark sila po. Aglipay naman ang humalilig bilang representative ng party list. Si former Congressman Aglipay rin ang nakalagay na CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated, isang kumpanya na una nang inireport ng Philippine Center for Investigative Journalism na na-acquire ni Senator Mark mula pa noong 2009. Kung susumahin, aabot sa 233 projects o katumbas ng 9.8 billion pesos ang mga kontratang nakuha ng Omnicon Builders sa NCR at Calabarzon mula 2016. Pinakamalalaking bulto nito makikita sa Cavite at Las Piñas. Ayon sa datos ng DPWH, biglang lobo ang mga kontratang nahawakan ng Omnicon sa Calabarzon mula 2021. Oo. From 356
106 million noong 2020, naging 887 million pesos ito sa sumunod na taon. Patay. By 2024 and 2025, umaabot na sa mahigit 2 billion pesos ang mga nakukuha nitong kontrata sa rehiyon. Nako. Kung pagbabasehan ng mga datos na nakuha ng BNC, aabot sa at least 367 contracts from 2016 o katumbas ng 18.5 billion pesos ang nakubra ng umano'y Villar and Aguilar linked companies sa loob ng mga taong naging DPWH Secretary at Senate Committee on Public Works Chairperson si Nako, mga kababayan, kita nyo naman, umabot sa 18 billion. Nako, eto na. Sabi ni Dagol, ingat-ingat lang sa mga sinasabi sa paninira para wala silang magamit laban sa iyo. Alam nyo, sa totoo lang, no? Kung meron mang kasuhan ng mga vloggers, unahin nyo yung DDS. Kasi tayo dito, kapag nag-live tayo, kapag nag-react tayo, mga kababayan, meron tayong binabasihan. I-compare nyo naman, kaming mga BBM vloggers, nagbe-base kami sa balita katulad nito. Umiska po na raw ang pinsan ni Mark Villar, na pinsan ni Camille Villar, at pamangkin ni Cynthia Villar na si Carlo Aguilar. O saan tayo nagbe-base? Sa Bilyonaryo News Channel. Ulitin ko sa inyo, mga kababayan, kapag ang mainstream media nagbabalita, hindi lang isa, dalawa, tatlo ang mga researcher at mga editor niyan. So, pag hindi nag-match ang isa, dalawa, tatlong researcher, hindi po nila ibabalita yan. Kasi bakit? Pwede silang balikan at matanggalan sila ng prangkisa. Kaya much better na kapag tayo'y nag-react at naghatid ng balita, ay may pinagkukunan ng impormasyon. Hindi po kami katulad sa mga DDS vlogger na gumagawa ng kwento, babalik ta rin ang title, tatakutin ang title, ang sabi, si Sara hindi na daw tatakbo sa 2028, parang si Banat Bay lang. Napansin niyo lahat ng content ni Banat Bay, lahat ng title, puro clickbait. Tapos pag bubuksan mo ang kanilang live, iba ang laman. Kita ninyo, mga kababayan? Lahat ng sasabihin natin dito ay may katotohanan. O ito, magbigay ako ng chismis. Chismis ito ha, huwag paniwalaan. Chismis nga eh. Kapag chismis, walang katotohanan. Or, minsan totoo, minsan hindi. Next week daw, may senador nang aarestuhin. Take note, hindi po siya ikukulong sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Di ko alam. Di ba? Di ko alam kung sinong senador yan. Basta chismis lang yan. Di ba? May sinabi ka sa vlog mo. Ito. Sabi ni Dagol. May sinabi ka sa vlog mo, sabi mo tomboy si BP Sara, magsyuta sila nung nasa hospital na worker ni BP. Anong worker ni BP? Si Sulaika, saan ako nag-base nun? Sa post ni Montulpo. Di ba? Hindi lang galing sa akin yan. Bakit ako ang pagbintangan nyo? Si Montulpo ang nag-post niyan. Tanga. Alam mo kapag DDS, huwag mo na ipaglaban. Huwag mo na ipaglaban. Kasi lahat ng ating reaction dito ay may base. May pinagkukunan. Hindi po tayo dito gumagawa ng kwento na walang walang pinagkukunan ng tawag dito sources. Alam mo, sa totoo lang, Dagol, wala akong pakialam. Ito lang siya nga, hindi siya nakulong na pinagbantaan niyang presidente, ako pa. Diba? Ako, makakasuhan? Pero siya na nagbanta sa presidente, hindi. Alin ba ang mas mabigat? Yung mag-react ka with a freedom of speech and freedom of expression as a normal citizen? Or yung pagbantaan mo yung presidente, alin ang mas mabigat? Sige nga. Alin ang mas mabigat, yung pagbantaan mo yung first lady, yung house speaker, at yung president? Sige nga. Pakisagot, Dagol. Kung mas may mabigat pa sa pagbanta ng presidente, lahat ng nagbablog nakukulong. Di ba? Ganun lang. Kaya yun po yun, mga kababayan.
So, ayun na nga, umiskapo na ang pinsan ni Mark Villar na pamangkin ni Cynthia Villar papuntang Japan. 'Di ba? 'Yun ang problema ngayon, mga kababayan. 'Di ba? Ay nako, bakit nagtatakasan na? 18 billion ba naman? 'Di ba? May 4 billion, may 3 billion, may pag i-add mo lahat, puro magkakamag-anak yung may hawak, no? Mga kababayan ng proyekto na nagkakahalaga ng 18 billion. Kaya ngayon, umiskapo na daw ang pinsan. Mga kababayan, tumakas na. Diyos ko, dapat dito, pagkatapos na ikanta, mga kababayan, ni Bunuan, ni Bernardo, no? Hindi si Bunuan, si Bunuan tahimik lang eh, 'di ba? Naku, tumakas na, patay ka dito. Magkano kaya ang nadala? Kung ilagay mo 'yun sa bank account mo at unti-unti kang mag-withdraw doon, 'di ba? Unti-unti kang mag-withdraw doon, mabubuhay ka sa Japan, oy. Magkano lang naman ang piso at Japan dito is, magkano ang per lapad? 0.49 yata. Di ba, mga kababayan? Kulang-kulang parang magkatumbas lang yata ang piso at Japan eh. Halos, di ba, 0.49 lang naman ang 1 piso, 1 lapad is 0.49, 48, 47. Ganun lang naman yung takbuhan yan eh. So parang katumbas lang din ang piso dito sa Pilipinas. At saka ito mga kababayan, ito lang ang una kasing takbuhan talaga, mga kababayan, ng mga kriminal, ng mga kawatan, na bansa ay ang Japan. Bakit? Ang Japan kasi, mga kababayan, mabilis kasi silang tumanggap ng mga dayuhan, lalong-lalo na ang Japan ay bumabawi sa turismo. Kasi bakit? Ilan po na mga bansa, ilan pong mga dumaang dilubyo sa kanila, lindol, tsunami, no? Ay nasisira po ang kanilang turismo. Kaya bumabawi po sila sa pamamagitan ng mga visitors, no, yung mga turista. So sa madaling salita, hindi po sila masyadong naghihigpit at lalo lang naman kung i-interviewin ka lang naman anong trabaho mo, pag sinabing government employee ka, mabilis kang makapasok. At pag may ipakita ka lang naman ng show money doon, at saka mga kababayan, ang Japan lang kasi ang pinakamabilis na bansa na visa country. Kapag galing ka kasi sa Japan, ang Japan kasi is visa country yan. So, kapag pasok mo sa Japan, pwede ka nang lumipad sa another visa country kasi bakit, mga kababayan? Galing ka na sa visa country. Mahirap din kasi, mga kababayan, katulad niyan, pupunta ka ng Korea. Kapag pumunta ka kasi ng Korea, either sa Cebu ka sasakay or sa Clark. Diba? Kasi minsan, mga kababayan, yung flight kasi pag pa Korea, sasakay ka pa ng Cebu, sa Cebu mismo. Or minsan, pupunta ka mismo ng, tawag dito, mga kababayan, Clark, 'di ba? So much better, mas mabilis ang Japan. Ayan. Sabi ni Ma'am Lin Sudo, ayan, igura muna yung Japan, yung Mustang mo, nakita ng hampas lupang DDS vlogger. Sino ba 'yon? Sino ba 'yon, Ma'am Lin Sudo, yung hampas lupang DDS vlogger? 'Di ba? Igura muna yung Mustang mo nang makita ng hampas lupa. Hayaan nyo na lang yun, ma'am. Nandun naka-park. So, yun nga, mga kababayan. Lahat naman po, mga umiska po. Si Harry Roque, ganyan din ang ginawa. No? Sino pa? Sino pa yung umiska po na dumaan din ng Japan? Halos lahat po talaga. Ma'am Viola Hilo po ng Sirisa Force. Lahat po talaga sila dumadaan. So, ito lang ang tanong, mga kababayan. Ito po kung si Carlo Aguilar ay pinsan ni Mark Villar na pamangkin ni Cynthia Villar na pinsan din ni Camille na ngayon senador, ay sabi nga ni Mark Santos, no, Congressman Mark Santos ng Las Piñas na tumalo kay Cynthia Villar, ay umiska po na nga daw ito. Ayun, Ma'am Amelita Puso, hello po. So umiska po na, patay, kambata ka.